natin lahat. Yan muna natin ilagay. Yan. Yung aking mga pinamili. Yung mga garlic. Karne. Yung karne, diretso natin dito sa kusina. Yan. So magandang buhay sa atin lahat mga kabers. Kaya nagsamahan niyo ako mamamalengke tayo kasi meron nagpaluto sa akin para bukas. Meron silang 4 na putahe na pinaluto. So ganyan lang ang buhay natin mga kabers dito. Pag may nagpaluto, ikaw rin ang mamamalengke. At ipapakita ko rin niyo kung paano ko ipiprep at paano ko lulutuin at paano ko i-deliver. Ganon. Kumbaga sipag-sipag lang tayo dito mga kakaber. So tara, let's mamamalengke na tayo. Let's go. So maganda mamalengke mga kabers ganitong hapon, mga alas 2. Kasi wala masyadong traffic at wala masyadong tao dun sa tawag dito. Dun sa ating grocery na pagpupuntahan. Wala masyadong tao pag ganitong oras. Ayan. At again nga, ganito lang talaga tayo dito. Hanggat may nagpapaluto sa atin, ay magluluto tayo hanggat pumapasa sa panlasa nila. So malapit na nga tayo mga kaberks kung saan tayo mag-grocery. Dati kasi mga kaberks, may mga karne akong binibili. Dahil pumupunta ako na maaga, may binibilan kami dito nga parang slaughterhouse ba? Pag maaga, kaya lang medyo lumayo na, tapos parehas lang din ang presyo ng dito, kaya hindi na ako pumupunta doon. Medyo lumayo na kasi siya ng konti, pero mura pa rin. Pero hindi naman gaanong ano na, hindi naman nagkakalayo. Kaya kahit mura tapos gigising ka maaga, hindi na rin ako pumupunta doon, tinigil ko na. Dapat kasi dito mga kabers, pagka tawag dito, pagka nagluluto ka, alam mo kung saan bibili na mura, mga gulay, karne, seafood. Dapat ikutin mo lahat yan. Marami naman dito mabibilihan sa Manchester na mga paggamit pang cater. Pero yun nga lang, dapat alamin mo kung saan ka makaka-save kahit papaano. Makasave ka ng 10 pounds, pwede na yun. Kasi syempre, panggas na rin mo yun, di ba? Yun dapat, kahit na 10 pounds lang yan, malaking bagay na rin yung nasisave mo pag gano'n, di ba? So yun, ngayon alam nyo na. So dito na nga tayo mga kabers, liliko na tayo dito. Daming road bros na ngayon dito lalo. Dito na tayo mga kabers. So dito na nga tayo mga kabers. Magpaparada na tayo dito. Mas maganda talaga ganitong oras tayo mamalengke, hindi ganong traffic, tapos hindi puno yung car park kasi konti yung nag-grocery. Yun ang ganitong oras, kagandahan. Pero pag Sunday dito to na, all day puno. So papark na lang tayo mga kaberks. There you go. So nakapag-park na tayo mga kaberks at papasok na tayo din sa grocery store or meat shop, whatever. Supermarket, superstore. Ayan. So dito talaga ako madalas ngayon bumibili ng aking mga pang-cater na karne. Kasi nga meron naman dito ang bilihan, kaya lang konti lang diferensya, tapos madaling araw ka pupunta doon. So dito na lang ako pupunta. Wala namang pagkakaiba. So papasok na tayo sa loob mga kaberks. So dito na nga tayo mga kaberks. Ayan. Kukuha tayo ng tawag dito, itong oyster sauce. Kuha tayo nyan. Ayan. Para sa ating tingnan natin ating lista mga kaberks. Wala ako palang lista. Screenshot ko lang yung aming conversation. Anong pinaluto ba ito? Lumpiang Shanghai, caldereta, fried chicken, fried rice, pork teriyaki. So 4, tas fried rice lang. So kukuha na tayo lang. Meron tayo nyan. Meron pa akong patis doon. Hindi naman tayo ganong gagamit ng patis kasi tawag dito,
walang ano, wala namang masyadong ano, yung chicken, fried chicken, wala naman, hindi naman tayo gagamit patis niyan. Fried chicken, Shanghai di ang gamitan patis, pork teriyaki hindi naman tayo gumagamit ng patis. So kapag gamitan na ng patis ay ang tawag dito, beef caldereta. So kukuha tayo ng ano pa dito, miso paste. May corn flour pa ako doon, pwede pa yon, ayos pa yung flour doon. Dito kukuha tayo ng garlic powder dito. Kuha tayo dito ang garlic powder. Ito garlic powder, kuha tayong garlic powder. Ayan. Ito na kang gamitin ko sa fried rice, so yung fried garlic na ganito. Para mas ano ba? Mas tawag dito. Hindi na ako maggayad-gayad. At na, at least fried na to. Yan, salo ko na lang sa rice. Ito na lang. Mas okay na to. Magagamit pa natin naman to. 2 kilo kasi ito 2 pounds yung 100 grams. So 10 niyan is mas mahal to. 2 pounds yung 100. Ito 1 kilo magiging 19 pounds to. Okay na to. Gagamitin na sa mga lugaw. Pwede na to. Ito na lang para mas hindi na tayo maghirapan sa mag fried rice ba. Ganyan lang natin gamitin. Garlic powder. Okay rin sana itong ano. May granule pala dito. Ano pang pagkaiba ng fried garlic tsaka granule? Ayan mo na. Baka hindi to hindi luto yun. At least yun fried na yun. Hindi na tayo magagayat pa. Ayan. O katulad nito mga kabarks, so meron naman ditong garlic na ano, 5 pounds 1 kilo na ganito. Wala nang balat. Kaya lang yun yung naka-fried na, 2 pounds na fried siya, but magprito-prito pa ako, di ba? Yun na lang na naka-fried na. Ganun yun. Katamaran ng ginagawa natin sa ating luto mga kabricks. Kaya hindi ayoko talaga angat maaari ayoko yung gagayat-gayat ng ano ng tawag dito garlic. Onion okay lang eh. So ito may tanglad rito. Hindi tayo gagamit ng tanglad. Ano ba dito? Dito na tayo sa pork. Kuha natin ng pork dito. Kami sila dito. Pork mga kabergs dito. Pork teriyaki. Yung malaki na yung kuhain natin. Para pwede din sa bahay ba. Ito siguro para mas marami. Boneless. May boneless pala doon. Boneless lang siguro. So nakakakuha na tayo mga kabergs ng pork belly. Yan nandyan na. Dito tayo puno dyan. So punta na tayo dito sa mga beef naman. Iba kasi yung mga fridge dito mga kabergs ng beef tsaka pork. Iba rin sa chicken. So dito tayo sa beef na tayo. Ito pala mga kabergs, so may ano pork suckling. Yan o, yung lechon de leche. Yan 7 kilo, so mga nasa kulang-kulang 100 pounds din. Pork suckling, kasyang-kasya sa oven namin yan ba? Suckling na yan. So kukuha natin ng shin beef para sa ating beef caldereta. Hindi ata dito sa kabilang ano. Magkakaiba kasi dito mga kabers yung fridge ng mga ano ba, karne tsaka pork tsaka ano. Karne, pork tsaka ano.
magkakaiba yung ano nila mga tawag dito, magkakaiba yung kanilang fridge. Nako po, wala tayong ano tawag dito, walang shin beef patay tayo dyan. Yun pa naman ang masarap na pang kaldereta, yung shin beef. Wala nga nasaan na sirloin. Ay nako, dito sa kabila ikutin natin. O baka nasaan nandun na nalagpasan ko. Frozen to eh. Ano dito? Flank plate, flank steak, tendon. Wala nga. Patay tayo dyan. Obligado ako pumunta sa ibang ano mga kaberks, ibang grocery store. Obligado tayo Balik tayo dito sa kabila. Baka may fridge pa rito na para sa para may nakita akong fridge din para sa may mga beef din, baka meron. Balik tayo dito. Balik tayo sa may ng karne. Baka nandarito kasi hindi posibleng wala. Hindi pwedeng wala. Wala nga yari na boy. Yari na boy Ito ba yun? Shin beef ba to? Wala nga. Iba na to mga kaberks. Obligadong lumipat sa kabila. 10 pounds na rin palang kilo nito. So, hintayin natin sila matapos mga kaberks. So yung mga kaberks, nakakuha na tayo ng beef. Na brisket na lang ang ginamit ko, hindi na yung shin beef kasi mahal yung shin beef mga kaberks. Magbago na naman tayo nito ng ating style sa luto. Ganun talaga. Sa susunod, pag may nagpaluto sa akin, advance na pala ako, maghahagilap na ako, hindi na yung ganito na a day na lang. Mas mahirapan pa ako maglipat-lipat pa kasi wala ka lang time. So mas maganda ngayon kung may sana, kung nakarang linggo pa ako nag-grocery, di alam ko sana. Nakahanap sana tayo kung saan pa may mabilang iba. Kaya lang, no choice na ako, bukas na yung luto. Kaya kinuha ko na lang yan. First time ko magluto ng kaldereta na yan ang gamit ko, pero na natin, gawa na natin paraan. Ganun lang naman yan mga kaberks. Dapat meron kang alternative na gagamitin na karne pagka mahal yung iba or walang available na karne. Ganun lang naman dito. Di ba? So dito na tayo sa chicken naman. Punta naman tayo sa chicken. At may nagpa-fried rice sila, jasmine rice. Mura yung jasmine na yun. Wanglong na yun Yan siguro gamitin natin yung jasmine rice. Para so dito naman mga kaberks, yung yung chicken, iba rin yung sa prawns. So dito tayo papasok sa chicken. Bubuksan na natin tong kanilang ayan. So papasok tayo dyan sa loob. Kuha tayo dito sa loob. Yeah! So kuha tayo ng chicken wings. Dito mga kaberks, may iba-ibang klase. Merong mid joint, meron dito mid joint na chicken wings, mid rin yan. Tapos meron 2 joint, tapos mayroong prime. So itong kuhain natin yung prime na to. Itong prime frozen chicken wing. Nasaan yung prime? Yung prime ang kuhain natin mga kaberks. Tingnan nyo talaga maigi kasi dapat frozen pala to. Patay tayo dyan, ayokong kumuha ng frozen. Hanap tayo ng hindi frozen mga kaberks at mahirapan tayo pag naggamit tayo ng frozen na 2 joint naman to. Kaya pala mura. Yun din, dapat ahead of time ka talaga pag ganyan na frozen ang nadali mo. Ahead of time ka dapat. Ay naku po, walang Pero frozen ba? Yun lang.
Kaya pala mura siya kasi frozen. So pag no choice ka talaga, yan na lang talagang gagamitin ko, yung frozen. Wala na yun. So yun na lang talaga mga kaberks, frozen. Ibabad ko na lang kaagad to pagdating mamaya sa bahay. Pero dapat nga mapili natin yung mid or prime. So ito mga kaberks, ating kailangan prime joint. Kasi ito maganda sa fried chicken dito. Kasi pag mga drumstick matagal mo maluto. So itong ginagamit ko, prime joint. So tama na itong 5 kilo lang. Ayan. Ito lang. Yeah. Yan lang kuhain natin. Lamig dito. Kasi dapat yan dito, kaya lang hinalo nila sa frozen. Diyan. Dapat dito yan eh. Tapos ito is mid joint naman, tapos yung 2 joint. Itong ano, ganun kasi mga chicken dito mga kaberks, hindi yung whole talaga. May whole naman, pero mas maganda pagka nag fried chicken ka, prime joint. Kumbaga, yan talaga masarap talaga yan na pang fried chicken. Itong ano na to. So tama na yan, 5 kilo mga kaberks, marami na yan. So i-check natin mga kaberks. Ayan na, may pang ano na tayo, may pang spring roll lang wala, may pang kaldereta na tayo, may pang fried chicken, may pork teriyaki, may pang pork teriyaki, tapos meron na tayong ano dyan yung fried garlic nga para sa fried rice, para hindi na ako magtadtad ba. So magbabayad na siguro tayo, or titingnan natin kung kukuha pa ba tayo ng rice. Ang hirap kasi fried rice, yung sushi rice eh. Ang order nila ay fried rice, so gagamit na siguro ako ng ito siguro yung jasmine rice. May mga value dito, kaya lang meron kasi sa iba na fried rice ko masyadong broken to ba. Ayoko rin kasi gumamit ng basmati kasi hindi ako marunong magluto ng basmati rice mga kaberks. Alam mo yung rice, pag hindi ka marunong mahirapan ka, lalo na fried rice yan eh. Kung sushi sana, okay sana yung sushi rice, kaya lang ang order nila nga is fried rice. Sige na lang, kasi ganun din, sayang nagsusushi rice din naman tayo. Try natin fried rice tong sushi rice kung okay. Kaya ito lang kuhain natin mga kaberks. Ito kasi dalawang klase yung ano dito, yung cassette na to masyadong broken to, kaya itong ginagamit ko sa bahay. So masarap naman tong fried rice. Ito na lang gawin natin. Yan na, para magbayad na tayo. Tara, let's do this. Ganon dito mga kamers pag namalengke. Ngayon alam nyo na. Tapos may dadaan pa ako sa isang grocery store kasi doon ako mamalengke ng aking pang Shanghai. Mahal dito ang mince kasi doon ako sa kabila bibili. Magbabayad na tayo mga kamers. Diyan na tayo babayad sa till. So yun nga mga kamers, sana yung ating camera, ayan na. So yun nga, nakapatapos natin yung mga namalengke. Nabili natin yan 130 na kaagad yan. Medyo nagmahal na nga talaga ang bilihin. Natulad yan ng shin beef nga na binibili ko dating 395 lang, naging 495, ngayon 995 na per kilo. Grabe na, mag plus 5 na, plus 6 pounds na per kilo. So kailangan mag-adjust na naman tayo sa price. Pero since na hindi natin alam yung mga bagong presyo, kung ano yung sinabi nating presyo sa cater bukas, hindi natin pwedeng baguhin yun kasi hindi naman rason na mahal yung bilhin na natin. At dapat yan, ahead of time, alam mo rin para sa susunod na cater, at least alam mo na. Dahil nagmahala na rin talaga. Pero mo yung mga nabibili mo ng katulad ng prime joint yan mga kaberks, yung 10 kilo dati yan. Ano lang yan, 16 pounds lang yan dati. Ano ba? 16 na pa no? Mga 1675 lang yung dati yung yung prime na yan, 10 kilo na. Ngayon 5 kilo, na 16 pounds. So nag 50% ang tinaas. So ganun. Ang dilang yung tumataas, nagmamahal yung panty ba? Peace. Yun lang ang nagiging mura. Pero yung bilihin tumataas.
Kaya ang gagawin natin yan, mag-adjust na naman tayo sa presyo, pero hindi nga pwede yung bukas i-adjust natin. Hindi naman unfair naman sa nagpaluto yon kung yung price bukas babaguhin natin porque mahal ba yung mga bilihin. Ganun natin. So, wala tayong magagawa. May konti na pero sa susunod ka na lang mag-adjust. Ganun lang naman ang buhay. Di ba? Doon mo na lang baguhin. At kung susunod mamahalan sila, ay hindi na lang magluto. Sila na lang bahala. Magtrabaho na lang ako. Kung ang presyo ganun pa rin sa mahal na talaga ang bilihin. Hindi na talaga biro. Di ba? So yun. Pero bago tayo umuwi ngayon, may dadaanan pa tayo dahil kulang pa ako ng gulay. At mamaya na lang siguro ako bibili. Kasi baka magawan ako ng parking sa amin. Mahirapan ako bukas pagka wala akong maparkingan. At syempre, pag may doon mahirapan tayo yung mga pagkain. Maglalakad na naman tayo malayo. Medyo marami-rami itong pinaluto. Kaya ayun, uwi na lang muna tayo. Or depende pag sa traffic, ang guloy depende sa traffic. Kung hindi masyadong ma-traffic, diretso tayo. Kasi pa lang naman to 3 o'clock. So ayun, may time pa naman tayo. Ayan. So if muna natin ang itong camera bago tayo mag-set off sa daan. At bawal yan, di ba? Mahirap. Ayan. Ganun lang. So dito na tayo mga kaberks sa bahay. At wala, may nakapark na sa harap natin talaga. Wala tayong magagawa dyan. So buti lang hindi masyado rin malayo. Okay na lang yan kaysa doon ka magparada o malayo-layo. Mais-ayos na lang to, malapit-lapit kahit paano. So buksan muna natin yung pinto para diretso tayo. So ngayon, alam niyo na mga kaberks ang ating buhay dito. Ganyan lang talaga. Lagi kong sinasabi sa inyo, keep us all safe. God bless us all. Magandang buhay. Thank you for watching.